Sir Idol, kayo po ang naging inspirasyon namin kasi lagi po kami nanonood ng inyong live. Nagsimula po kami noong si AJ na isang batang meron pong kapansanan sa tainga na kailangan ng ear surgery na kayo po ang nagsimulang tumulong. Mga 2 years ago po yun nangyari. So na-inspire po kami, bumuo po kami ng team at nang makatulong din po tayo sa mga kababayan natin. Napakaganda po itong inyong gawain. Pagpalain po kayo pong may kapal. Thank you po. Sinisiguro ko po sa inyo, Sir Ruel, Ma'am April, ito po ay makakatulong ng malaki sa mga taong nangangailangan talaga. Cassandra. Hi. Ilang taon ka na? 15. Thank you, Tita April. And I know na gusto mo kong matulungan. Sir, maraming salamat po sa tulong mo, sir. Para mapagaling po yung pamangkin ko. Maraming salamat po talaga, sir. Thank you po, sir. Diyos na bahala sa inyo, sir. Hello po mga kaibigan, mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay ligtas kayo sa anumang karamdaman. Ito po ang inyong abang lingkod na si Ruel Lipat. Tayo po ay nagbabalik muli. Meron po tayong panibagong video post at reaction video. Ito po ay tungkol kay Cassandra, yung pong tinulungan natin na nagpunta po kay Senator Rapi Tulfo. At bumuhos po ang tulong sa batang ito ni Senator Rapi Tulfo. Ito po ay bibigyan natin ng reaction video. Meron po tayong small video clips. Courtesy po siyempre ng channel ni Senator Rapi Tulfo in action. Kaya po tayo po hiram ng video. Sana okay lang po sa kanya. Napigyan po natin ng reaction. Pero bago po tayo tumakot dyan, siyempre nais ko muna po kayong anyayahan, imbitahan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe na po kayo. Ruel Lipat. Yan. At hit that notification bell para lagi po kayong updated sa mga video post ko. Live streaming, reaction video tulad po nito. Yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yan. Sa tuloy-tuloy na po tayo ngayon dito po sa ating video post at reaction video. Tungkol po kay Cassandra na bumuhos po ang tulong mula sa ating kagalang-galang na Senator Rapi Tulfo. So without further ado, panoorin po muna natin at tapos balik po tayo at bigyan ng reaction. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po yun. Pero later on, maintindihan niya, pag gumaling na siya, itong napakalaking tulong na ibinigay po ng grupo ninyo. Ma'am, sasamahan namin kayo dun sa baba, tapos ibibigay sa iyo ng staff yung 38,500. Ibuo na natin 40,000 plus ito. Okay? And then, ano bang sakyan yung papunta doon? Airplane po, sir. Plane ticket, sagot ko pa. Salamat. Dalawang, pwera pa itong pera, wag magalaw, pati yung pera ibibigay ko, hatid natin sila sa aeroplano. Okay? And then, bigay mo yung cellphone number mo, Odette, kay tita para magtawagan kayo. And then, kunin mo yung pangalan ni yung telephone number ni Dr. Villamor, usap kayo kung ano maganda. Kahit pa 1 million yan, 2 million, meron man tayo sa budget sa Senate, guarantee letter, meron pa AXIS. So, kahit magkano po yan, meron po tayong bukod sa may personal budget ako, nandiyan po yung Senado. O, para naintindihan niya, okay, di ba? Gagaling ka na. O, thank you kay Lord. Thank you, Lord. Thank you ka dito, oh. Thank you, sir. You're welcome. Pagaling ka agad. Okay po. Yan. Thank you, Tita April. And I know na gusto mo kong matulungan. Sir, maraming salamat po sa tulong mo, sir. Para mapagaling po yung pamangkin ko. Maraming salamat po talaga, sir. Thank you po, sir. Diyos na bahala sa inyo, sir.
So yan, nakita niyo po at napanood ang small video clips na ni-interview po ni Senator Rapi Tulfo si Cassandra. Yan po ay off-cam. Kasi po noong umakyat po kami sa kanyang live, naubos na po ang oras. Kaya pinapunta po kami, kasama po si April. Sana supportahan niyo po si April sa kanyang channel, April's Love Official. Sa isang kwarto na nandun po lahat, ako po ay naka-online. At siguro makikita niyo po na ini-interview po ni Senator Rapi Tulfo si Cassandra at yung kanyang tita tungkol po sa nangyari kung bakit po nagkaganon si Cassandra. Ayon po sa ating napakinggan na si Cassandra po ay nahulog sa hagdanan at nabagok ang ulo at nakatulog sa pagkahulog at nung magising po ay nagsimula na pong magkaroon ng karamdaman. Hindi po kaagad napatingnan, kaya yung lumala na po at ito naapektuhan na po ang kanyang pagsasalita. Meron po siyang tinatawag na AVM na yun po ay arteriovenous malformation. Hi. Ilang taon ka na? 15. 15. Nag-aaral ka pa? Hindi na po. Kailan ka huling pumasok sa eskwela? Noong umuwi po ako. Anong taon yun? 2023 po. 2023 ngayon. Wait lang ha. May problema sa kanya. Yung doktor sa kanya, anong ibig sabihin ng arteriovenous malfunction? May ugat po kasi sa utak niya, nagkumpol-kumpol na po, naging bukol na. Tapos lumaki na daw, sabi ng doktor doon sa may gamma knife surgery, hindi na daw pwede i-gamma knife si Cassandra kasi baka daw lumala pa, mamaga daw yung IBM niya. Pinabalik kami doon sa Vicente Soto, nakausap kasi mission na lang daw po si Cassandra. Embolization. Pwede mo natin tawagin doktor para ma-explain sa atin ng doktor na mabuti para sa kalaman na rin ng lahat kung ano itong AVM. Bago ito eh. Okay. At kung anong klaseng treatment ang dapat na she has to undergo. Di ba? Anong klaseng gamutan? Ano dapat kanyang kasamahan? Ruel, yung mga taga-US. Alam mo, napakapalad mo. Unang-una, meron kang tita na Wait lang po ha. Masasabi ko lang po. it's okay, naintindihan ko. Maaari may kinalaman sa kanyang sakit, may kinalaman sa kanyang karamdaman, kaya hirap siya magsalita. Minsan yung kapag salita siya, hindi makaano yung boses niya. Hindi makabigkas. Hirap siya. Oo, hirap siya. Kapag gusto niya Pero dati, nakakapagsalita siyang diretso, mabilis. Oo po. Kailan pa ho ninyo nakita yung kanyang sakit, itong sakit niya ito? Yung simula, nung nahulog po siya sa hagdan, tapos nabagok yung ulo niya. Mga 30 minutes yata siguro bago siya gumising. Ayun po doon. Tapos hindi po siya pina-check up agad ng mama niya po. Kailan po ito, tita? Last year pa yata po. Doon nag-umpisa. Oo, doon. Pero bago siya mahulog sa hagdan at nawala ng malay, Hindi po normal. siya ganyan. Oh, normal po yan. Hindi po siya ganyan. Yung pag-aral na po ng grade 9, yung unang nakapansin lang po yung teacher niya. Daw siya tinatawag ng teacher niya para mag-answer. Hindi po siya sumasagot. Lalong tulala lang po. Oh, okay. So, pina-check nyo na sa doktor matapos na ma-observe nyo na iba na yung kinikilos niya. Pina-check siya doon sa Dipolog. Pinasitiskan po yung ulo niya. Sabi po doon, may aneurysm daw po siya doon. Tapos, pina-refer din siya sa Vicente Soto. Doon kasi may angiogram at saka MRI. Na pagkakita doon nila may IBM po siya, kaya po siya dinala dito sa sa Maynila para ipagaman knife. Sila na pabalikin lang po siya doon kasi
si Dr. Villamor lang po daw ang may expert na sa endovascular para sa IBM niya po. Yun lang po ang sabi nila. So Nabalik nag-usap na kami. doktor sa doktor. Pero wala akong binigay sa inyo malinaw na paliwanag kung... Wala po, yun lang po. Embolization lang po daw. Pero hindi sa inyo in-explain ko anong embolization. Hindi po. Okay. Kasi sabi nung nakausap namin na nurse yata yun nga. Sabi niya, baka doon lang daw namin malalaman kung ano yung embolization. Na ito, ayon po sa doktor, pakinggan po natin kung ano po ang ibig sabihin. Ito po yun. Dr. Dominic Hamora, Consultant Neuro Associate Professor Neurosciences, UPPGH. Doc, magandang hapon. Sir, good afternoon po. Yes po. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Ang pasyente na ang diagnosis po ay arteriovenous malfunction o AVM. Malformation. Opo, anong ibig sabihin po nito, Doc? Sa brain ba, yung AVM? Ang nangyari daw kasi, Doc, sabi nitong tita nandito, last year, nahulog daw sa hagdanan and then naging unconscious itong bata. She's 14 years old. Nung nagkamalay and then pagkalipas ng siguro after some time, nag-iba na ugali, iba na yung pagkikilos, at ngayon po hirap na siya makapagsalita and it takes her time bago siya makapagbigkas ng mga pananalita, yung kanyang symptoms. At may sinasabi po yung doktor dito, embolization. Anong ibig sabihin po ng embolization daw? Yun daw pong kailangan gawin. So baka yung AVM nga nasa brain, ibig sabihin ng arteriovenous malformation, may abnormal na pagkumpol-kumpol ng ugat sa ulo, ng arteries at ng veins. Parang yung nagbuhol-buhol na lubid. Okay. Oo. So, ang ibig sabihin nun, baka dumugo yun kasi nga pangit talaga yung walls ng AVM. Pwede talaga dumugo yun. So, ang isang option dyan, operahan, bubuksan, tatanggalin yung AVM, depende kung nasa ang area. Pero yung isang option para hindi buksan ng ulo, yung embolization na tinatawag. Ibig sabihin, parang yung ina-angiogram, diba sa singit, lalagyan ng wire, ng catheter, tapos hahanapin yung ugat mismo sa ulo, lalagyan ng glue. Yung parang yung AVM para mawala yung dugo sa loob. So yan, napakinggan po natin at mayroon po pong pag-asa si Cassandra na gumaling sa kanyang karamdaman. Kung maoperahan, sana nga po tuloy-tuloy po siyang may paggamot ni Senator Rapi Tulfo. Talagang kabag-habag po ang nangyari kay Cassandra. Kaya ang aming pong team, kung napag-alaman po namin na kailangan ng tulong ni Cassandra, hindi po kami nagdalawang isip. At yun, tumulong po kami sa ayon po ng aming kakayanan. At minultiply po ni Senator Rapi Tulfo ang binigay naming tulong. Hindi lang doble, kundi triple para po sa batang may karamdaman. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, sana isama niyo po sa inyong panalangin na si Cassandra ay patuloy na gumaling at matulungan ng mga espesyalista sa brain dahil yung pong naapektuhan sa kanya ay ugat sa utak na dapat pong alisin yung namuong dugo. Ayon po sa doktor, mayroon pa pong pag-asa. Kaya may pag-asa pa pong manumbalik sa normal si Cassandra at maging maayos pa ang kanyang pamumuhay. Kaya isama niyo po sa inyong panalangin, nawa po'y gumaling sa tulong po ng mga espesyalista at siyempre sa tulong ng RTIA sa pamumuno ni Senator Rapi Tulfo. Yan. Maraming salamat po sa inyong suporta at panunood. Sana tuloy-tuloy po kayong sumuporta sa aming channel, sa aking pong grupo na walang sawa po din tumutulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po'y ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay laging sumainyo at lagi niyo pong tatandaan, God loves you and Jesus died for you. See you soon. Bye-bye.